Thank you, ma'am. For today's first question, we will now acknowledge Melalis Moras from PTV4. Ma'am, follow up lang po dun sa bill sa House Bill number 1. Sa tingin niyo po, dahil ito nga ay tututukan mismo ni Speaker Romualdez, gaano kabilis kaya ito maaaprubahan at kailan kaya ito para maramdaman agad ng ating mga kababayan? Well, we are looking forward na katulad nung 19th Congress kung saan nakita natin kung gaano naging productive ang 19th Congress sa paglalabas at pagpapasa ng mga batas, siguro ngayong 20th Congress sa patuloy na pagkakaisa ng mga miyembro nito ay makakita natin yung mas mabilis na pag-usad ng galaw ng mga bills, lalong-lalo na para sa mga ganitong klaseng legislations na sumasagot sa mga basic needs ng mga Pilipino. Hindi ko masasabi ang timetable. Of course, magkakaroon pa lang ng organization ngayong July, no? Pero alam ko na tingin ko naman walang kokontra na magkaroon ng affordable na kanin para sa ating mamamayan. Lalong-lalo na, ito din ay pagsulong sa polisiya ng ating Pangulo, Presidente Bongbong Marcos, na magkaroon ng murang pagkain, yung food security para sa ating mamamayan. We are looking forward to working with the rest of the members of the House of Representatives in the 20th Congress, along with agencies, the appropriate agencies to discuss ano yung mga kailangan pag-usapan para mas strengthen at mas mapaganda pa itong bill na ito. Okay. Ma'am, last na lang from my end, since today nga ang dami nang nag-file din ng bills sa sisimula ng 20th Congress. And nababanggit na ever since na yung isa sa mga tinuturing na most important piece of legislation yung panukalang pambansang pondo. May statement lang po si Speaker recently about some open BICAM proposal. Can you just please elaborate? Yes, definitely. Speaker Martin Romualdez welcomes yung open BICAM na maging transparent sa lahat yung proseso ng pagbalangkas ng ating pagsasaayos at pag-aaproba ng budget ng ating bansa. Kahit naman na noong mga previous congresses, naging layunin na rin ng House of Representatives, especially under the leadership of Speaker Martin Romualdez, yung mga taon na binabalangkas yung budget na maging transparent. Kaya nga open sa lahat ang pagpapanood ng mga committee hearings. Lalong-lalo na ngayon, we are looking forward na magkaroon ng enough na suporta para mabuksan ang BICAM para lahat ay makikita yung buong proseso. Thank you, Mela. Tina Panganiban Perez from GMA7 is now recognized. Good afternoon po, ma'am. Ma'am, it's now the 20th Congress. Will the House comply with the impeachment court's second requirement, yung pong certification, na willing and interested pa rin ang House to pursue the impeachment? Well, nag-start today yung terms ng mga members ng House of Representatives under the 20th Congress, pero yung actual na opening ng 20th Congress ay hindi pa nangyayari. Definitely, tutugunan ng House yung kanilang tungkulin. Natugunan na rin ang House ang kanilang tungkulin sa proseso ng impeachment, sa pag-transmit. Nasa prosecution panel na yung kumpleto pa ng iba pang mga kailangan isumite dun sa orders ng Senate. Sinabi naman na din ng members ng House Prosecution Panel na dun sa mga orders ng impeachment court, susundin naman nila sa tamang panahon. Ma'am, yung sa election po ng prosecutors, do you know the timetable? Wala pa akong information tungkol dyan. I would assume pagka nag-open na ulit yung 20th Congress. Thank you po. Thank you, Tina.
Dwight De Leon from Rappler is next. Hello po, good afternoon. In light po of the COMELEC decision today, denying the motion for reconsideration of Joey Uy, who will the House recognize as Congressman of Manila 6th District? Okay. I will answer according to my legal knowledge because I don't want to sound biased, of course. No, we received the decision of the COMELEC and Bank today. From my understanding, the decision will reach its finality 5 days after the promulgation of the decision. Dun pa lang mapoproklama yung declared winner under today's decision. So it will really be up to the House. I have no information on ano yung magiging current status as of now because of the decision. But with the decision stating na with finality, that decision will be the current status quo, I would assume, no? Pero I would have to check pa more on the legal side and of course to check also with the legal ng House on how they will handle the status quo situation with the new decision. Would you know lang po, based siguro on preliminary information, if the HRET, the tribunal will take over the case? May ganun na po ba kayong There's a spokesperson of the House? Okay. Wala pa kasing HRET as of now. Hindi pa nakakapag-organize. So, as spokesperson of the House, I can only state na wala pang HRET na na-organize. But there's a jurisprudence that states, Uy versus COMELEC, that states that HRET's jurisdiction arises when three things occur. Number one, proclamation. Number two, taking of oath before the speaker in open session and assumption. So that happens on July 28. Since wala pang HRET jurisdiction, COMELEC still has jurisdiction over questions on congressional controversies. So yung view po na ina-adopt niya rin is that nag-commence lang yung term ng mga kongresista ngayong araw, but they will assume their office on July 28? Ganun Not po? necessarily. We are talking about when jurisdictions of the two bodies acquire. So, COMELEC loses jurisdiction once HRET acquires jurisdiction. And when does HRET acquires jurisdiction? Dapat pag nag-concur na yung three things, which includes the taking of oath before the speaker in open session, which usually takes place on the morning of SONA. Thank you po. Thank you, Dwight. Bibian Gulia from ABS-CBN2. Good afternoon. Sorry. Good afternoon, Attorney. Sir, ma'am, clarification lang po. You did mention that sa orders ng impeachment court, susundin sa tamang panahon. Will it be accurate to say that the House of Representatives will issue a resolution na itutuloy po yung prosecution laban kay Vice President Duterte? I cannot speak on something that is yet to happen on the 20th Congress. Hindi pa siya nagsisimula. But the House maintains its position that under the Supreme Court, ang mandato ng saligang batas sa impeachment court is to try and decide. So, dapat tuloy-tuloy ang proseso, tuloy-tuloy ang trial hanggang matapos ito. So, yun lang yung kaya kong sagutin sa ngayon. And then given the current composition of the House of Representatives, are we expecting any changes when it comes to the prosecution po sa impeachment? I think may previous announcements before on the inclusion of other public prosecutors. But again, I cannot make any statements until that has been done in the plenary, which will start on July 28. Thank you, Bibian.
Marian Enriquez from TV5 is next. Good afternoon po, Attorney. Ma'am, karamihan po dun sa mga nakausap naming Kongs, nag-file kanina ng panukalang batas. May kinalaman po sa wage hike, no, aumento sa sahod. Since we understand, hindi nga po pumasa, hindi nagkasundo yung Senado at Kamara kung 100 or 200 pesos po yung, yung aumento sa sahod. Meron po bang kasama sa priority bills ni Speaker itong wage hike sa mga una niyang inihain? Sa mga unang na ihain on ni Speaker Romualdez, hindi pa kasama yung sa wage hike mismo. Kasama dito yung RISE Act, yung Strengthening of the Universal Healthcare Act, the bill for the Philippine Center for Disease Prevention and Control Act. We also have the bill for the Private Basic Education Voucher Assistance Act and the Eastern Visayas Development Act bill, among others. But nakita naman natin yung suporta din ni Speaker Romualdez during the 19th Congress sa usaping pagtaas ng sahod ng ating mga manggagawa at hindi naman yan nagbabago. Pero ma'am, kasi marami rin po kaninang mga certain groups like yung Kamanggagawa Party List, meron din silang sinusulong na sana pantay-pantay na Luzon, Visayas, Mindanao, yung sahod. Tapos yung TUCP Party List, sinabi po nila na inihain po ulit nila yung 200 pesos yung pumasa po sa third reading ng 19th Congress. And even itong Makabayan Block, may 1,200, nirefile po nila. Ano po ba yung chance na magkaroon na po tayo? Kasi marami pong umasang mga manggagawa, no, na magkaroon na po ng aumento sana sa sahod. Kung naalala nyo, kahit naman noong 19th Congress, hindi naman iisang version lang yung bill na i-file sa Kamara. Marami ding versions yan. At kasama doon yung patuloy na pag-uusap at pag-konsulta sa mga labor groups, sa mga miyembro ng House of Representatives, sa various government agencies para masiguro na kayang ipatupad to. We expect na ganun pa rin ang mangyayari ngayong 20th Congress, yung mas magpatuloy yung diskusyon at consultations. We have a strong starting point dun sa nangyari sa 19th Congress kung saan pumasa siya on third reading. So, mas nakita natin na malaki din ang suporta na nakuha ng mga manggagawa sa Kamara, and we are looking forward to see that same support for the legislations proposed on the wage hike bill. Ma'am, maybe what lessons have we learned po doon sa 19th Congress na dapat natin ang gawin ngayon, 20th Congress, para masiguro po na magkakaroon po tayo ng legislated wage hike? I think kasama dito yung ensuring na yung maipapasang batas ay kaya din ipatupad. Hindi pwedeng may mapasa lang na para lang masabi na may napasa tayo. Kailangan din masiguro na yung mga measures na ating inihahain, pag naipasa ito, ay kaya din ipatupad. Lagi naman tuloy-tuloy ang pagbabago ng sitwasyon ng ating bansa economically, kaya habang patuloy po tayong ina-advocate yung mga pangangailangan ng manggagawa, patuloy din tayo makikipag-usap. But with our yung counterpart po sa Senate, paano rin yung gagawin natin maybe to ensure na magkakaroon na ng, magmi-meet na po tayo? Well, we mentioned naman before na kung naging bukas tayo sa pakikipag-usap sa kanila before, mas magiging bukas tayo sa pakikipag-usap ngayon, lalong-lalo na nakita natin from both houses na nung 19th Congress, may naipasa na na mga versions for the wage hike bill. Mas palalakasin natin ang relasyon ng both houses para masiguro yung mga ganitong klaseng mga measures ay mas mataas ang tsansa na mapasa ng both houses para maging batas at maimplementa. Thank you po, Attorney. Thank you, Marian. Janesca Panti from GMA Online is now acknowledged. Good afternoon po. Attorney, may update lang po ba sa composition ng 20th Congress in terms of political parties? And I understand Lakas CMD is the largest political party, at least 80 ba? So,
baka may updated lang kayong record I think of wala. lawmakers I will have to per political party. I will have to check, parang wala pa ako nung updated sa ngayon. I'll get back to you on that. Wala pa ako. Pero alam ko sa lakas, I think na more than 100 na, 110 na ang lakas eh. Pero hindi ko pa alam yung composition of the other parties. Follow-up lang po. Given that the Senate Impeachment Court required the certification of willingness, do you expect opposition dun sa pag-adapt ng resolution or any document certifying the willingness of the House? Well, I cannot speak yet on that. Makikita natin to pag nagsimula na ang 20th Congress. But given po na maraming, yung manifesto po kay Speaker Romualdez, who clearly stands for pursuing the impeachment complaint, ay over 283 na, as Yes. Congressman Janicio previously mentioned. Hindi ba yun guarantee na wala ng opposition We are at this looking point? forward na patuloy pa rin ang posisyon ng Kamara. Dahil hindi naman nagbabago ang paninindigan ng Kamara pagdating sa proseso, na yung naging role nito sa proseso ng impeachment. At itutuloy-tuloy ito hanggang 20th Congress. Hindi lang ako makakapagsalita dahil unang-una, hindi pa naman nagsimula ang 20th Congress, at I'm not a member of the House to speak for the individual members, but on the position of the House as it stands, we maintain that we have done our part for the impeachment process and will continue to do our part. Thank you po. Thank you, Linesca. Before we wrap up, are there any further... Okay, Rosalie Cas from UNTV. Pero given po na na-comply po ng House of Representatives yung first impeachment order na maglabas ng certification na constitutional, yun pong impeachment proceeding dito sa Kamara, magiging mahirap ba sa 20th Congress na mag-issue ng certification na itutuloy ng 20th Congress yun pong impeachment against the Vice President? Para tingin ko, wala pa naman ako nakikitang magiging hadlang sa ngayon. Pero again, para magkaroon ng konklusibong sagot, aantayin natin ang pagsimula ng 20th Congress. Regarding naman po sa bills and resolutions, since it's the first day of work para po sa mga uupong kongresista sa 20th Congress, nagkaroon po ng pag-igting ng tensyon sa pagitan po ng dalawang kapulungan ng Kongreso dahil sa issue ng impeachment. Maaapektuhan po ba yung pagpasa ng mga panukalang batas sa 20th Congress given the situation, at lalo na po at magiging, kung matutuloy ang impeachment trial, ay may isa pang tatrabahuhin ang mga senador bukod po dun sa mga panukalang batas? Hiwalay naman ang trabaho at tungkulin ng mga mambabatas dun sa pagpasa ng batas, tsaka dun sa impeachment process. Para sa Kamara, dun sa impeachment proceedings, nandiyan ang mga authorized na mga panel of public prosecutors, pero tuloy-tuloy naman ang trabaho dito sa Kamara para dun sa mga legislative measures na na-file na. Tingin ko, madaming minsang mga conflicting positions ang Senate at House sa ibang bagay, pero para sa mikabubuti ng buhay at ng ating mamamayan, lagit-laging may puwang para magkasundo at mag-usap. At yun naman din ang ating gustong makita sa 20th Congress. Pero noong 19th Congress po, wala pang impeachment trial or proceedings, pero 1,400 legislative measures na naipasa ng Kamara, 700 doon hindi lumusot sa Senado. So ano pong expectations nun sa 20th Congress?
The House of Representatives will continue to do its part in the legislative process. We will continue to work with the Senate para masiguro na tong mga legislative measures na ito, lalong-lalo na yung mga priority measures ng ating administration ay matugunan ng tamang pansin para maging parte na din ng solusyon ng mga problema ng mga Pilipino. Thank you po. Thank you, Rosalie. Kenneth Basilio from Business World, please proceed with your questions. Hello po, magandang hapon. So most of the bills na filed kanina, parang mostly tackles key socio-economic issues such as rising prices of basic goods and yung persistently low wages. Why do you think na ganito yung composition ng mga bills that was filed today? Could you describe why po? Bakit naging ganon sa tingin nyo? Nakikita naman natin na tuloy pa rin ang pangangailangan ng ating mamamayan na maging affordable ang mga basic needs at kaya nilang they can afford these basic needs. You have to remember our lawmakers are representatives of their constituents, so sila nakakaalam kung ano yung sitwasyon sa kanilang mga distrito. Maaring yun yung mga dahilan para dito. Pero maliban dyan, marami din tayong mga nakitang mga bills that were filed that will address national security, pabahay, healthcare, I think mga economic bills that will create various economic zones. So, nakikita natin yung iba't ibang holistic approach ng mga miyembro ng House of Representatives para matugunan yung mga pangangailangan ng ating mamamayan. And we're looking forward na mas marami pa in the next coming days na mafafile at pag matutugunan yan once na mag-start ang organization para mapag-usapan na sa mga appropriate committees. Okay, follow up lang po. Ilang bills na po yung na-file so far? Yan, hindi ko pa yan masasagot kasi I think ongoing pa yan hanggang ngayon. Wala pa ako nung actual count as of now. We could probably check on that later. Thank you, Kenneth. Before we move forward, are there any other questions or clarifications from the media? If there are none, we will now proceed with the closing statement of Attorney Abante. Thank you very much again for taking the time to be with us today on the first day of the terms of our members of the House of Representatives. We are looking for productive 20th Congress. And I hope that you will continue to be with us para mapaalam pa natin sa publiko ang trabaho at mga ginagawa ng Kamara para sa ating mamamayan. Maraming salamat at magandang hapon. Thank you, Attorney Princess Abante, House of Representatives spokesperson, for joining us today. To everyone, magandang tanghali po at welcome sa 20th Congress.